Clarita Reyes Carlos. Siya po ay former National Security Advisor. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Ludo. Panawagan na. Ito na, kanya-kanya na ho. Dapat persona non grata. Yung Chinese na itong binabastos daw po yung ating bansa at ating mga kababayan. Ano po ang point po ninyo as a former National Security Advisor? Makatutulong ba yon, Professor? Alam mo, yung persona non grata, hindi natin yan binabaliwala at ginagamit lang natin ng paburara. Ano? Kasi napakalalim ng kanyang implikasyon sa relasyon ng dalawang bansa, whether Philippines, China, Philippines, Russia, or kung sino man. Kaya tama si President Bongbong. Of course, naging advisor din niya ako nung umpisa ng kanyang administrasyon. At talagang yan na yung pinakahuli bago yung break ng diplomatic relations pag nag-declare ka ng persona non grata. So yung mga panawagan na ito, Professor, hindi siya makatutulong? Hindi makatutulong yan. Kasi marami namang mga ginagawa on the sidelines na hindi nare-report na talagang pinapayabong talaga ang Philippine-China relations. No? And meron ng mga special envoy to China for trade, special envoy for investment, no? At saka nung kakapresent lang ng ng credential nito si Ambassador Guang kay President last month lang . Ang bago-bago nito, galing ito sa Washington DC, ano? So, doon sa exchange ng kanilang mga pananalita at declaration, ni-repeat ni President Bongbong yung sinabi niya sa nung una pa siya sa administration ng 2022 na China is our neighbor, our partner, no? And therefore, we should really work out our relations with it. Right now, talagang maigting ang ating relasyon sa pinag-aawayan na South China Sea. Pero marami namang mga ibang bagay na people-to-people exchanges. Kamukha namin, mga profesor, ilang beses nagpupunta doon. Mga profesor ng China nandito, mga lawyers, mga marine scientists. Dingin sa kaalaman ng marami, nangyayari yan. So, dalawang anong tawag to? Direction, no? Dalawang path ang Philippine-China relations. Meron tinatawag na high politics na pinag-aawayan ng teritoryo at may tinatawag na low politics na pag-uusap at kooperasyon ng mga marine scientists and mga guro tulad ko, mga estudyante, ang daming estudyante doon under the scholarship of many Chinese universities. Professor, sa inyong paliwanag sa amin, sandali teka, paulit-ulit nating naririnig kapag yung vlogger may masamang ginawa, persona non grata. Ito namang isang mataas na opisyal ng China. Ano ba ibig sabihin ng persona non grata? Persona non grata, Latin term yan. Person, no? Non grata. Meaning, literally, ang tao na ito ay hindi acceptable sa iyo. Nasa Vienna Convention yan, na governing diplomatic people. Pero tayo, in-extend natin yan, hindi ba? Yung mga city ngayon, sasabihin, pag meron silang ayaw na tao, sasabihin nila, ikaw persona non grata ka, Lourdes. Ibig sabihin, huwag ka magtutungtong doon dahil hindi ka katanggap-tanggap. Pero talaga yan, meron yan diplomatic meaning, ang kanyang history, no? At malalim na malalim ang kanyang pinanggagalingan, ang kanyang ugat. Kaya hindi natin po pwedeng, we cannot just use the term so loosely and say that, let us declare this person persona non grata. Maganda nga reaction ni Ambassador Guang, sabi niya, I will abide by what the Philippine government decides. And I am glad that President Bongbong took the very, very rational stance. Total siya naman ang chief architect ng foreign policy natin. No? Siya ang talagang arkitekto and declared that no, nothing of the sort will happen. Opo. Professor, if umabot sa ganong sitwasyon na siya po ay ipinersona non grata, anong impact nun between us at saka sa China? Napakalaking impact nun kasi ibig sabihin, kung hindi sila magtatatag ng tinatawag na CDA, yung Chargé, no, to replace him, ibig sabihin, practically, paano mag-uusap ang Philippines at China? Kanya nga may embassy ka kasi yung ambassador, siya yung tumatayo kay Xi Jinping. Tulad ng ambassador natin, let us say, sa ibang bansa, sila yung tumatayo kay President Bongbong. Alter ego yan ng kanilang mga heads of state. So,
I'm sure hindi mangyayari yan. Di tulad nung sa Malaysia, di ba yung pinapag-awayan natin sa Sabah. Opo. Talagang sa Malaysia, we really broke up diplomatic relations. Tayo talaga ang nag-initiate nun. Ano There's po- nothing like that na comparable ngayon, di ba? Oo. Professor, ano po yung inyong stand or opinion dito sa resolution ng Senado na kinukondina yung mga public statement nitong si Chinese ambassador? Meron naman silang karapatan na gawin yan eh. Pero, ewan ko, Lourdes, kung nakita mo yung ginawa ni Tariela sa isang presentation niya sa isang university. Opo. Pag binaboy ng ganyan si President Bongbong, I am sure titindig din yung ambassador natin at magagalit. Di ba? Isipin niyo kung babuyin din ng ibang bansa si President Bongbong at gawing caricature, pagtawanan, etc. Oo, tama. Oo. Di ba ang sama yan sa lasa natin? Oo. Yun ang ginawa ni Tariela na talagang nag-protest ang Chinese embassy. Mm-mm. Ito ay hindi pro-China. Opo, I'm opo. looking at it from a much bigger perspective, no? Kung ginawa sa atin yon, I am sure magtatataran tayo talaga dahil binabo yung presidente natin. Di ba? Sumobra po si Ginoong Tariela sa kanyang presentation. Oo, kasi nung, alam mo, nung NSA ako at saka Yes. vice chair ako ng NTF West Philippine Seas, yung tao na yan rin kasi marami na siyang mga kakontra sa kasi very assertive siya, no? Opo. No? Madalas naman marami lang talaga siyang sinasabing tama rin. Pero nakita ko noon na ang dami niya talagang mga kabungguan dun sa aking task force nung NSA pa ako. Pero sana magdahan-dahan siya. Huwag niyang gawin yung ginawa niya, no? Siguro kung makakausap ko siya, huwag niyang gawin yun. Marami namang pwedeng gawin para isiwalat niya yung damdamin niya bilang Coast Guard officer, no? Pero wag siyang mambastos ng head of state. Opo. Xi Jinping. As the former National Security Advisor, paano natin i-resolve etong usapin sa ambassador ng China? I'm sure bababa ang temperatura niya, lalo na nagsalita ng Malacanang. And bagong-bago nga si Ambassador Guan, I'm sure gagawa ng paraan ang bawat ang gobyerno natin at ang gobyerno ng China at nagsalita na rin si DFA Secretary, Opo. At I'm sure bababa ang temperatura niyan over the following days, no? Magtapos na maanghang na mga salita. Parang wala mo na magsasalita, hayaang bumaba yung init ng usapin. Oo, pababain na natin yung silakbo ng damdamin sa bawat lugar, no? Lahat naman tayo, whether Chinese, American, Filipino, yung silakbo talaga sobra because we're all human beings, di ba? Hindi naman pwedeng para tayong tao-tauhan, hindi lang tayo magsasalita. Karapatan nila magsalita kasi binastos yung kanilang Pangulo, di ba? Professor, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay kayo. Good afternoon. Good afternoon, Lourdes. Si Professor Clarita Carlo.